Sinira niya yung look ko. Ulitin ko to, guys. Hindi pwedeng ganito. Ang pangit. Oh my God. Parang hindi siya dumidikit. Parang nasira yung look ko. Ito yung itsura niya, guys. Hindi talaga siya dumidikit. Ayan siya, guys. Nakikita niyo ba? Ang lalaki ng glitter. Medyo dry yung kanyang swatches and patchy. Parang hindi ko siya masyadong makita. Parang hindi siya masyadong shiny. Hey, it's Lara. Welcome and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ay i-review natin ang G21 Dear January Palette version 2.0. I got this for only 712 pesos and meron na siyang 112 pans, meron siyang blush, bronzer, highlighter, and eyeshadow. Kung gusto nyong malaman kung worth it ba siya, please keep on watching! Finally, matatry ko na yung bagong eyeshadow palette ng G21 and this is the Dear January version 2.0 eyeshadow and face palette. Start tayo sa packaging. Malaki siya, guys. Para siyang libro. Here's the close-up look. Makapal talaga siya, guys. And lahat ng details ay nandito sa likod ng kanyang box. Hindi pa tayo mismo eyeshadow palette dahil meron pa siyang cover. Para siyang libro na bubuklatin mo sa apat. So, ganito siya kapag fully open, sobrang daming eyeshadow. Wala pa ako napapanood na reviews ng ibang creator, sobrang bagong-bago niya pa lang talaga. And ang information lang na meron ako dito ay it has a 105 pans of glittery and matte eyeshadow. Meron din siyang 12 pans of powder highlighter, bronzer, contour, and blush. Ito naman sa likod ng kanyang box, ang nakalagay ay this is a waterproof and high pigment eyeshadow. I'm so excited to try this. So let's start na, guys. And magsisimula ako sa mga face powder. Meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 6 highlighters. Meron ditong matte. Hindi ko sure kung setting powder ito or what. Meron din siyang 2 contour powder and 3 blushes. Ito yung swatches niya, guys. I think ito yung bronzer kasi warm siya. Ito naman yung contour. Ito yung 3 blushes. Medyo dry yung kanyang swatches and patchy. Pero let's see kung ano yung magiging effect niya kapag trinay ko na mismo sa aking face. By the way, napansin ko walang pangalan yung mga shades niya. Ito yung gagamitin kong blush. Kulay pink siya, guys. And matingkad siya sa palette. So medyo kinakabahan ako sa kung ano magiging kulay niya sa cheeks ko. Ito naman hindi ako masyadong mahilig sa ganitong blush. And masyadong matingkad din siya sa palette. And ito feeling ko hindi ko talaga siya magagamit. Wala naman siyang masyadong fallout, so itry na natin siya sa aking cheeks. Sana hindi siya maging patchy kasi medyo patchy siya sa swatches. In fairness, maganda naman siya i-blend and maganda rin yung lapat ng pigment sa face ko. Nung una akala ko sobrang pigmented niya, pero upon applying, carry lang naman siya. Try naman natin yung isang shade ng blush. So, ito hindi ako masyadong fan ng magalintong color kasi ang tingkad niya, guys. Pero baka same lang sila na hindi naman ganun ka-pigmented. So, let's see kung ano yung magiging kulay niya kapag nilagay ko na siya sa face. I actually love this shade, para siyang tomato. So, here's the close-up look. So far, okay naman yung blushes. Wearable naman siya, pero sana may iba pang shade. Napansin ko, ang dami niyang shimmer. I don't know kung magagamit lahat to as highlighter kasi yung iba parang sobrang dark niya na. Sana naglagay na lang siya ng more shade ng contour and bronzer kasi dalawa lang yung option para sa contour and bronzer. Anyways, let's try the bronzer. Meron ba? Parang hindi ko siya masyadong makita. I don't know if it's too light for me. Mag-a-add pa ako kasi hindi ko talaga makita yung bronzer. Suko na ako, naka-3 layer yata ako ng bronzer pero hindi ko talaga siya makita. So, let's try the contour powder. Isa lang yung shade ng kanilang contour powder. And light din siya, guys. Sobrang light din. I think if you have darker skin, hindi mag-work yung contour na to. Kasi sa akin nga, very light lang siya. Ayan, kita na pala siya, guys, pero you need to build the color. Try naman natin yung contour shade sa aking nose. Let's see kung okay ba siya ipang nose contour. Parang masyado siyang warm for nose contour, pero pwede na. So, sinwatch ko itong 3 highlighter and ito yung kanyang itsura. I think ang gagamitin ko ay itong shade. Same din sa blushes and contour, medyo dry talaga yung kanyang formula. May fallout siya.
Okay din. Subtle lang yung kanyang glow. Okay naman, may nakikita akong glow, pero 50-50 lang ako dito, guys. Paano ko ba i-explain? Itong blushes, contour, and highlight, yung kanyang formula, medyo dry siya or chalky. Ayun, chalky siya, guys. Pero, it works naman. Kung papaganahin mo siya, magagamit mo naman talaga siya. So, try na natin yung eyeshadow. Hindi ko alam kung ano eyeshadow look yung gagawin ko. Meron itong 105 pans of eyeshadow, mix ng shimmer, glitters, and matte eyeshadows. 105 eyeshadow, G21, pero bakit walang matte black? Isaset ko lang yung aking eyelids using this color. Naghahanap ako ng transition color, pero sobrang konti lang ng option. So, ito na lang yung gagamitin ko. So, ilalagay ko lang to sa aking crease. Feeling ko yung mga bibili ng eyeshadow na to, yun yung mga creative sa kanilang eyeshadow. So, hindi na ako gagawa ng brown, neutral eyeshadow. Magpi-pink eyeshadow na lang pala ako. And itong shade yung gagamitin ko. Ilalagay ko lang siya dito sa baba ng aking transition color. Ang tagal ko nang hindi nagka-creative makeup, so I don't know kung ano kakalabasan ng aking eyeshadow. Kukuha lang ako ng mas darker shade of pink para mas ma-deepen yung aking crease. So, dito ko lang siya sa outer part i-apply. Tatry ko siya na i-pack lang para hindi siya kumalat sa buong eyelids. Iba-blend ko lang siya using my transition brush, and in fairness naman ng pigment. Kukulay talaga siya, guys. Hindi ko masyadong in-expect to kasi upon swatching kanina, medyo chalky nga yung kanyang swatch. Pero, nung ginamit ako na siya ng brush, so far okay. And wala ako nakikitang fallout sa aking under eye, so good na good yun. I'm using the same shade sa aking lash line para lang mag-connect sila. So, mag-a-apply na tayo ng glitters, guys. Medyo kinakabahan ako dito kasi kanina nang sinaswatch ko siya, ang lalaki ng glitters niya. So, baka mapunta siya sa mata ko. Feeling ko masakit siya. Lalagay na lang ako ng concealer para mas kumapit siya kasi kinakabahan talaga ako sa glitter na to. Hindi ko alam kung marunong pa ako mag-cut crease, pero itatry natin ngayon. Ito yung shade na gagamitin ko. Ayan siya, guys. Nakikita nyo ba? Ang lalaki ng glitters. Oh my God, parang hindi siya dumidikit. Hindi siya dumidikit. Try ko gamitan ng finger. Parang nasira yung look ko. Ito yung itsura niya, guys. Hindi talaga siya dumidikit. Ah! Sinira niya yung look ko. Ulitin ko to, guys. Hindi pwedeng ganito. Ang pangit. Hindi na ako mag-glitters, guys, kasi save lang naman lahat ng formula niya. So, mag-shimmer na lang ako. And itong shade yung gagamitin ko. Parang di siya masyadong shiny. Try ko gamitan ng finger dito sa kabila. Yeah, mas okay siya kung finger. Maglalagay lang ako ng mascara and eyeliner and I will be back. Hi guys, I'm back and this is the final look. Nagawa ko tong makeup look na to using the G21 Dear January 2.0 palette. I will rate this palette 8 out of 10. Start tayo sa packaging. Yes, maganda yung kanyang packaging. Ang ganda ng design. I love the color. Medyo nahihirapan lang akong gamitin siya kasi kailangan mo siyang ibuka. And kung maliit lang yung space mo, guys, ang hirap niyang ipatong sa lamesa. Siguro maganda since ang tema naman nito ay parang libro. Sana gawin na lang nilang parang libro talaga. Like yung binubuklat na meron siyang pages. Kasi yung ganito, ang hirap talaga kapag maliit lang yung space mo. Second, pagdating sa packaging, wala pong pangalan yung mga shades niya. So, kung may nagtanong anong shade yung gamit mo, hindi ko masasabi. So, kailangan mo pa siyang ituro. Pagdating naman sa kanyang quality, start tayo dito sa first page, yung highlighter, bronzer, contour, and blushes. Hindi ako fan ng mga highlighter na nandito. Siguro yung mga ganitong shade, magagamit mo siya as eyeshadow. Next naman, pagdating sa blushes, konti lang yung options, pero okay na siya guys for mga simple look or yung mga usual na makeup look na ginagawa natin.
magwo-work na tong dalawang color na to. Eto, sure ako hindi ko to magagamit, pero I don't know sa ibang skin tone. Pagdating naman sa bronzer and contour, hindi ko masyadong gusto yung mga shades niya, pero nag-work naman siya, guys. Sana itong tatlong shade na to, palitan na lang siya ng isa pang mas lighter na blush, and dalawang shade pa ng contour. Next naman is yung quality ng mga eyeshadow. So, meron itong shimmer, may glitter, and may matte eyeshadow. Start tayo sa matte eyeshadow. Actually, kapag sinumatch mo siya, medyo patchy and chalky yung kanyang texture. Pero kung gagamitan mo naman siya ng magandang brush, magwo-work naman siya, guys. So, pwede na. Hindi pala pwede na. Magagamit mo talaga siya, guys. Maganda siya kapag ginamitan mo ng magandang brush and gamitan mo lang ng tamang technique. Makukuha mo talaga yung gusto mong outcome. Worth it na siya kasi affordable lang naman tong palette na to. So, pwede na siya for beginners. Pagdating naman sa mga shimmer, yun na masasabi kong pwede na, hindi siya sobrang makintab, pero pwede na. And ito yung pinaka least favorite ko dito sa palette na to kasi nag-expect ako dito sa mga glitters niya. Kasi kung titignan mo sa pan, diba, ang promising ng mga glitters, makikita mo talagang kumikinang. Pero, once na iswatch mo siya, guys, sobrang dry niya. Para siyang sand. Parang wala siyang kalagkit-lagkit, hindi siya basa. As in, literally, dry na dry talaga siya. Pag-aaralan ko pa kung paano ko mapapagana yung mga glitters. Kasi sayang naman kung hindi natin yun magagamit. For me, this palette is worth it na for its price considering na this is only 712 kapag naka-sale. And yung SRP niya is around 800 pesos and 112 shades eyeshadow, blush, contour, highlighter, worth it na siya for its price. Well, sana sa next release ng G21, mas mag-improve na yung kanilang formula. I think that's all, guys. Wala na akong masabi. For me, okay yung palette. So, kung gusto nyo itry nyo na, guys, kasi affordable lang naman siya. So, worth the try. That's it, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and please subscribe to my YouTube channel.